Ako po si Rolando Marcelino. Nag-umpisa po ako since 1976 up to present bilang driver embalmer. I'm Roxanne Marcelino, 21 years old. So since 14 years old pa lang ako, tinuturuan na ako ng papa ko para mag-embalm. Ako si Nelson Matulak. Kasalukuyan akong extra door ng St. Peter Chapel sa Kawit. Ako si Roberto S. Chato, bilang embalmer ng Fornaria Alvarez. Ako si Sherilyn Santos. Nakita ko kung paano inbalsamuhin ang nanay ko nung siya'y namatay. Throughout the centuries, corpse preservation and beautification began as a religious belief that a preserved body leads to a better afterlife. In the present time, the act of embalming paves way for the bereaved family to be able to be with their dearly departed for a longer period of time. Nag-umpisa ako noong 1976. Graduate ako. 1977, graduate ako. Nag-umpisa ako bilang isang embalmer. Yung time na nag-aral yung friend ko, sabay kaming mag-aral nung 5 years ago, 6 years ago. Kaya ako nag-umpisa mag-embalsamador kasi nag-aral ako ng agriculture. Ngayon, sa hirap ng buhay, hindi ko masuportahan yung pag-aaral ng agriculture. Tinuloy-tuloy ko ang pag-embalm kasi para sa akin, interesting tong trabaho ito. So, bata pa lang kami, tinuturuan na kami ng papa ko. Ay, yung asawa ko, nakilala ko, namatayan siya na ama. So, doon sa puneraria, nakita niya na talaga embalsamador ako. Kaya tanggap niya kung anong trabaho ko. Una, natatakot sila, tinatanong nila kung ano ba talaga ang pag-embalm, tapos nadidiri sila kapag sinasabi ko na. Yung bago naman mag-umpisa sa paggamot, kahit hindi ko kakilala yung patay, nagpapaalam ako na trabaho lang. Kunting pasensya na trabaho lang to. Yun ang ano ko. May proseso tayo na bago imbalsamoy ng patay, nanggagaling muna ang cause of death sa mga doktor. Galing sa ospital o galing man sa bahay. Pagka kami nag-iimbalsamo, kung siya ay nakabihis, hinuhubaran namin lahat ng damit niya, hubad, pati panloob. Kanang galon, gusnik, tapos hose. Yun. Ngayon, pag timpla ng gamot, 1 litrong gamot, 3 ang tubig. Hihiwain ko yung sa may leg niya, sa main artery. Bago pagkahiwa ko, kukunin ko yung artery, di ba? Ipoporma ko yung mukha niya, kung saan siya naaayon, kung saan siya gaganda. Tapos pagkatapos noon, pagka alam mong mayroon ng gamot, pumasok na doon sa katawan ng tao, anuhin mo na, yung alisan naman ng dugo, para hindi mangamoy. Yun na, tapos paliguan na kaagad, para pag-prepare sa pagbihis. Nilagyan siya ng bulak sa pisngi para bumalik yung pagkataba ng pisngi niya at pagka-fresh uli ng mukha niya. And then, bago yung tiyan niya, ginamitan ng machine at hinigop yung tubig dahil lumaki yung tiyan niya nung time na bago siya namatay. Kasi kung ang patay ay may depekto ang mukha, ay pangit tignan. Miski sino matatakot. Nung naimbalsa mo siya at inayos siya, ni-reconstruct, bumalik yung ganda niya ng mukha niya. Ang embalming as profession natin ngayon, kagandahan ngayon, hindi na siya pinadidirihan. Hindi katulad nung araw, talagang panahon, pinadidirihan siya. Pag alam na embalmer ka, mapapansin nyo, lumalayo ang mga kausap nyo. Lalo na makikipagkamay ka. Talagang madidiri sila. Taas na pa rin ako. Pinagmamalaki ko ang hanap buhay ko. Sa pag-embalm, proud ako sa kanila kasi para sa akin, mataas yung tingin ko sa kanila. Kung wala yung embalmer, hindi magagamot lahat ng mga patay. Tapos madali mabubulukan. Pati yung mga nabubulukan, hindi nagagawa na maayos. Kaya kasabihan sa akin, pag wala raw patay, walang buhay.